So ito yung mga bagong kinabit natin. Lay back and ride to the from the old school. Lay back and ride to the like you Hey, what's good? Dito sa video na to, magpapalit tayo ng 280mm na rear shock punta sa 300mm na rear shock. Bakit ako magpapalit? Kasi napansin ko, halos lahat ng humps na nadaanan ko, sumasagi yung ilalim ng motor ko. Kailangan ko pa na syumete kada humps. Kala ko noon sakto lang yung ilalim niya. Pero habang ginagamit ko araw-araw, dun ko napansin na sobrang baba niya at lagi siyang sumasayad. Kaya bago pa numipis yung araro ng flarings ng motor ko, nagdesisyon na ako na palitan to. At dahil bubuksan ko rin naman yung motor, sinabay ko rin ang pag-install ng front shock at brake master para isang baklasan na lang. So samahan niyo ako sa buong process, tignan natin kung magiging worth it. Unang step, syempre tanggalin muna natin yung lumang rear shock. Hindi siya ganun kadali dahil kailangan talaga ng tiyaga para ma-access lahat ng bolts. Habang ginagawa ko to, iniisip ko rin kung gaano kalaki ang difference mararamdaman ko once makabit na yung bagong shock. Minsan kasi akala natin maliit lang na upgrade pero malaking epekto pala sa comfort ng riding experience. Para maging mas madali ang installation, kailangan ko ring luwagan ang ilang flarings ng motor. Isa rin to sa mga part na medyo matagal gawin. Ayoko namang mabali o magasgasan yung mga clips. Mas okay lang medyo mabagal kaysa naman mapuwersa at magkaroon ng dagdag gastos. So ito yung rear shock na ipapalit natin, 310mm. Simple lang ang design niya pero ang expectation ko dito ay mas magandang ride height at comfortable yung suspension. Syempre binagay ko rin sa height ko dahil hindi naman tayo katangkaran. Oh my God! Wow! So dito sa part na to, ina-unscrew natin yung taillight guard. Kung napapansin nyo, madalas ko siya pinupunasan kasi gusto ko maayos ako nagbabaklas at nagkakabit ng parts. Ganito ako kaalaga, kaya kahit more than 3 years na siya, laging sinasabi nila na mukha pa rin bago yung motor ko na parang kalalabas lang daw ng kasa. Hindi halatang pinanghaharabas ko siya. Gusto ko kasi balang araw kung magkakaroon ako ng mga kliyente, ganyan ko alagaan yung mga motor nila. Syempre, ang pera hindi naman pinupulot yan, pinaghihirapan yan. Kaya bawat parts na binibili mo, mura man o hindi, dapat talaga pinapahalagahan. So dito, tinatanggal ko yung bawat tornilyo. Kada magpapalit ng shock, marami talagang kailangan luwagan na tornilyo kasi once maluwagan lahat, iangat natin yung fairings. Hindi natin pupwersahin para lang madalian tayo sa pagkabit ng shock. So dito naman, binabaklas ko na yung tangke ng motor, niluluwagan ko na yung bawat bolts ng napaligid dyan. Kasi kung hindi natin babaklasin yung parte na yan, hindi natin makikita yung pagpapasukan ng shock. Akala ko dati mabilis lang magkabit nito, yung pala mabusisi at marami talagang kailangan tanggalin. Sa umpisa, medyo nakakalito talaga. Pero kapag madalas mo ginagawa, nakakabisado mo na yung kung saan nakalagay yung bawat tornilyo. Tulad nito, kapag bihira mo siya baklasin, matigas siya, minsan bumibilog yung tornilyo. Pero itong sa akin, awa ng Diyos, hindi. At hindi ko na-experience yung ganong pagkakataon. Ayan, natanggal na yung tangke at ito naman yung lulugan natin. Dito ginamitan natin ng socket wrench kasi hindi lahat naabot ng power tools kaya minsan kailangan talaga gamitan ng mano-mano. At dito naman binabaklas na natin yung bolts sa ibaba ng shock. Medyo madali yung parte na to. So ito nakabaklas na siya. Ngayon, oras na para ikabit. Hindi rin siya agad pumasok sa pwesto kaya ilang beses ko rin siyang inayos para siguradong tama ang alignment. Ito talaga yung parte na kailangan ng pasensya. Ayoko madaliin dahil suspension ang pinag-uusapan natin. Mas importante ang maayos na pagkakabit kaysa mabilis matapos. So after ilang adjustments, sa wakas, nakabit na rin natin siya. Habang nakabaklas ang motor, tinuloy ko na rin ang pag-install ng brake master at front shock. Mas practical na isang baklasan na lang kaysa ulit-ulitin pa sa susunod. At least, pagkatapos nito, isang malaking maintenance at upgrade agad ang matatapos. So, ito yung itsura niya. Hindi ko pinakita kung paano in-install yung brake master at front shock kasi napakadami pala ng tutorial kung paano siya gawin.
Pero hindi pa doon natatapos syempre. So after kong makabit yung front shock, dinala ko yung motor sa Xavier Motor Shop sa Maynila para ipamagic flow yung front shock. Gusto ko pa rin kasi yung lowered look ng motor pero hindi naman sobrang baba na sayad ulit. Kumbaga, hinahanap ko yung balance. Hindi sobrang taas, hindi sobrang baba. Sakto lang para sa daily ride. At eto na ang final result. Sa tingin ko, mas malinis yung stance ng motor, mas practical na rin gamitin araw-araw, and excited na akong i-road test to at i-share sa inyo kung gaano kalaki ang naging improvement sa ride quality. Kaya kung nagustuhan mo itong video na to at umabot ka dito sa dulo, subscriber ka man o hindi, ipapasalamat pa rin ako na pinanood mo hanggang dito. Maraming salamat sa support and see you sa aking next video.